Nagsimula ang pelikula sa isang dalagita na si Clary na nasa telepono. Habang siya'y abala, gumawa siya ng kakaibang simbolo gamit ang usok sa banyo. Sa parehong oras, dumating ang kanyang ina na si Jocelyn at ang kanyang amain na si Luke na may dalang blankong kanbas. Habang pumapasok si Jocelyn, tinitigan siya ng kapitbahay nilang si Dorothea mula sa bintana. Pagdating sa bahay, binati ni Jocelyn si Clary at inayos ang mga dala niyang gamit. Si Clary, nakausap pa rin ang kaibigang si Simon, ay umakyat. Napansin ni Jocelyn ang simbolo sa isang papel na idinikit ni Clary. Dali-dali niya itong pinunit at ipinakita kay Luke. Sinabi ni Luke na hindi na bata si Clary at kaya na niyang malaman ang totoo, ngunit nag-alinlangan si Jocelyn at itinago ang papel. Pumunta sina Clary at Simon sa isang poetry show ng kaibigan nila, ngunit ito'y pangit. Habang iniinom ni Clary ang kapuksino na dinala ni Simon, napansin niyang may kakaibang simbolo rito. Hindi niya ito gaanong pinansin at ininom pa rin ang kape. Habang pauwi, nadaanan nila ang isang club. Nakita ito ni Clary at tinangka niyang pumasok. Pinayagan siya ng mga gwardiya. Habang sumasayaw, napansin niyang may lalaking tumitingin sa kanya, ngunit sa ibang babae pala ito nakatingin. Biglang lumitaw ang isang ahas na gamit ng babae at tinangkang patayin ang lalaki. Napanood ni Clary ang pag-atake at nagsisigaw. Laking gulat niya nang mapansing siya lang ang nakakakita sa nangyayari. Nagtaka ang mga tao sa club at lumayo ang mga umatake. Pag-uwi niya, nakita niyang natutulog ang kanyang ina kaya tinakpan niya ito ng kumot at natulog na rin. Kinaumagahan, paggising niya ay may pintura sa kanyang kamay at nakita niyang ang kanyang kwarto ay puno ng papel na may parehong simbolo. Habang nag-aayos siya, pinigilan siya ni Jocelyn sa paglabas para ipagdiwang ang pagbenta ng kanyang pintura. Naiinis si Clary at sinabing isa lang naman ang palaging bumibili ng mga gawa ng kanyang ina. Dumating si Simon at lumabas sila ni Clary. Habang nasa cafe, ikinuwento ni Clary ang nangyari sa kanya at ipinakita ang mga papel kay Simon. Ngunit hindi ito naniniwala. Maya-maya'y pumasok sa cafe ang lalaking nakita niya sa club. Samantala sa bahay, binuksan ni Jocelyn ang pinto at sinalakay ng dalawang lalaki. Patuloy nila siyang tinatanong tungkol sa isang C-cup habang inaapakan siya. Tumakbo si Jocelyn papasok at uminom ng misteryosong likido bago nawalan ng malay. Si Clary, na tumawag noon sa kanyang ina, ay biglang nagmadaling umuwi. Ngunit huli na. Gulo na ang bahay, nawawala ang ina niya, at may asong tumahol sa kanya na biglang naging halimaw. Pinasabog niya ito gamit ang apoy pero bumalik ulit ang halimaw. Habang tinatakasan niya ang halimaw, sinagip siya ni Jace. Ipinaliwanag nitong ang halimaw ay isang demonyo, tulad ng napatay niya sa club. Pumunta sila kay Dorothea, na nakakakita kay Jace dahil isa itong mangkukulam. Ikinuwento ni Clary ang pagkawala ng ina niya. Gumamit si Dorothea ng tarot cards at lumabas ang Ace of Cups. Sabi ni Jace, ito raw ang Mortal Cup. Ibinunyag ni Dorothea na isa ring shadow hunter si Jocelyn. May mga alaala si Clary na hindi niya maalala. Ayon kay Dorothea, pinabura ni Jocelyn ang mga ito sa isang warlock upang maprotektahan siya. Biglang may narinig silang ingay at hinampas ni Clary si Simon na siya palang dumating. Pumunta sila sa bookstore ni Luke. Sa loob, nakita nila si Luke na binubugbog ng mga lalaki. Narinig ni Clary na sinabi ni Luke na wala siyang pakialam kay Jocelyn, kaya't nagulat siya at nagkalat ng ingay. Nagsimula ang labanan. Dumating ang mga peking pulis ngunit nilabanan sila ni Jace. Tumakas sila at dinala ni Jace sina Clary sa isang gusali na mukhang abandonado, ngunit pala'y institute ng mga shadow hunter. Sa loob, nawalan ng malay si Clary. Gumamit si Jace ng stele upang gamutin siya. Paggising niya, may simbolo sa kanyang kamay at ipinaliwanag ni Jace na siya'y may dugong shadow hunter. Dinala siya kay Hodge na nagsalaysay ng kasaysayan ng Mortal Cup. Sabi niya, ang mga crusader ay lumalang ng mga shadow hunter gamit ang dugo ng isang anghel. Ang kalaban nilang si Valentine ay nais itong gamitin sa masama. Dinala si Clary sa City of Bones kung saan sinubukang ibalik ang kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang nakaraan at ang pangalang Ban na isinulat niya nang hindi niya namamalayan. Napag-alaman nila na si Magnus Ban ang warlock na nagbura ng kanyang alaala. Pumunta sila sa party nito at nalaman ni Clary na si Magnus nga ang laging bumibili ng mga painting ng kanyang ina. Habang kausap ni Clary si Magnus, si Simon naman ay tinangkang lasunin ng mga bampira. Nang mawalan siya ng malay, dinukot siya ng mga ito.
Napag-alaman ng grupo na kailangan nilang iligtas si Simon. Pumunta sila sa Hotel of Death at nakipaglaban sa mga vampira. Sa tulong ng mga nilalang, nakatakas sila. Ngunit nagalit si Alec kay Clary dahil muntik silang mamatay at sinabing hindi siya dapat kasama. Napansin ni Clary ang kagat ng vampira sa balikat ni Simon. Habang pinag-aralan niya ang mga simbolo, napansin niyang kaya niyang gawing painting ang isang tasa gamit ang kapangyarihan. Binalikan nila ang bahay upang hanapin ang cup. Ngunit nagbago si Dorothea at naging demonyo. Tinulungan ni Simon si Clary at napatay nila ang demonyo. Ngunit nasugatan si Alec. Dinala nila si Alec pabalik sa institute. Ipinakita ni Clary ang cup kay Hodge, ngunit ipinagkanulo siya nito kay Valentine. Tinangkang kunin ni Valentine ang cup at pilit na pinainom si Clary ng dugo nito. Sa huli, nilabanan ni Clary si Valentine, itinapon ito sa portal, at iniligtas ang lahat. Dinala si Jocelyn sa ospital. Ginamit ni Clary ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang kanilang bahay. Sumama siya kay Jace, handang harapin ang bagong buhay bilang isang shadow hunter.